Los Angeles burns today. Magnesium fills the air, and the sky's a reflection of a weekend in cold despair. She wasn't so far from you, two stones from the same blue sea. It could have been anyone. You could have been robbed from me. Si Ces ay napakabait, kaya sana ingatan mo siya kagaya ng pag-iingat natin sa kanya. Kaya nga siya medyo nagkaedad ng konti dahil very protective ang kanyang mother. Oo, lagi ka nakapantay eh. Kaya yung kapatid ko kasi iisa lang yan eh, pero ang katumbas niya 10. Kaya pakaingatan at pakamahal. Lies ahead. We still have a ways to go. For now I will take your hand, treasure what I get to hold. I wanna breathe you in. Is every moment of. So when the light goes dim, I've given all my love. I wanna breathe you in. Is every moment of. So when the light goes dim, I've given all my love. Yes, after. Thank you. Wala nang talaga 15. Ay, ko na kaya mag-stay. Ano na lagi sa Pilipinas ha? Wala na masyadong napayaman. Masing na ba? Masing na ba? Congrats. Thank you. Naway dumami ang lahi mo. All my love, all my love, all my love, all my love. Okay. Sa kanya kasi may asawa na kayo. Yeah. Pwede na tayong magagawa. So, pag nag-asawa na kayo, you just need to communication muna, syempre. Kasi kailangan, alam niya dapat na naiinis na pala siya. Kasi hindi naman manghuhula yung lalaki. Wala silang, sorry sa mga lalaki, wala silang common sense. Pwede sabihin, dapat matik na yun. Kasi hindi siya matik. Ba't nagagalit si Kuya Aris dun sa sinabi mo? Ano po tayo story? Sige po. Okay. Wala, kung gano'n este, sana maging masaya ka lalo. Thank you. Alam mo na yun. Congratulations and we're so happy for you. Thank you, Ate Dee. Sayang wala si Mama. Bukas, I see. Yung isa-isa? May recipe yun. Halaan mo yun. Nag-uus ka lang nung nakaraan ngayon. Kaya yun po yung pinagsabi. Congrats po. Sana ngayon, sundan na lang. Artifice dati baby mo pa kami. Lang masalita na. Tapos magkakababy ka na. Congrats and sana maging masaya yung married life. And nandito lang kami sa'yo and sa magiging family ko baby. Thank you. Ikaw ngayon naging PA sa Las Casas, di ba? Thank you. Salamat. Salamat, Hannah. Mostly dito mga inaanak ko eh. Tingnan nyo naman yung mga inaanak ko. Ako, grown up. Yeah. Si Em, si Hannah, si Isis,
Kailangan namin kami yung kumari. Dati inaano mo kami ngayon, magiging nilang na kami. Yeah! O si Tatang Iko naman. Si Tatang Iko. Mga ilan. Sana kayo palang matris natin. Salamat. Ito na ang hinihintay mo. Mahalin mo si Ses at saka maging nilo ka na. Tino ako. Tino ako. Ano, pagbutihan mo at mahalin mo si Ses. Magsama kayo at magkaroon kayo ng maraming anak. Mamaya. Mamaya simula. Show it that I'm gonna try for the rest of my life. Ngayon yung special na araw mo. Sana i-enjoy mo kahit ang tagal ng time na dumating ito. Sana magkaroon kayo ng maayos na pamilya. Umayo kayo at magpakarami dahil tayo ay kakaunti. Sana mas marami dun sa atin. At sana umami ang mga blessing. At yun. Sana magkapamangkin na ako. Sana next month. All that was wrong, you made it right. 'Cause you are the best part of me. The sun apple everyone sees. The air that I breathe was in peace. Wasn't complete before you. 'Cause you are the best part of me. Best part of the air that I breathe was in peace. Wasn't complete before you. 'Cause you are the best part of me. The best part of Ikaw din, yung picture nyo nga rin po na pinigay. Celeste, thank you sa Melo. Ito ay lagi ko isusuot tapos na dagdag din sa collection ko ng Melo. Pero ito ang lagi ko suot araw-araw. Sa itong mga ito to, hindi pa rin. Dadagdag ko to. Thank you. Basahin na yan. Sulat niya. Dear Celeste, ganun yung sinasabi pangalan ko. Tanggapin mo ang aking munting regalo. Ito ang unang pumasok sa aking puso at isipan na ibigay sa'yo dahil habang tumatagal, lalong nagmamahal po. Parang tayong dalawa. Tumagal ng pagkatagal-tagal, saka nagmahalan. So, kita-kits mamaya. I love you. Love you, Celeste. Wow! We love you.
niyo po niya din. Ay. Full of emotion. Grabe Wala pa naman akong... Saan? Next. Yung isa naman. Okay pa! Okay, Vincent, thank you sa gift. Cute siya. Then, grabe emotion! Hindi, ang dami, saka ang ganda. So, ayun, maraming salamat. Broken on the ground, silence all around. Thinking to myself, never ever wanna be found. Not now. Been living Isang maligayang happy wedding. Sana maligaya ka sa inyong binabalak na pag-isang dibdib. Lubos na nasisiyahan sa inyong paglagay sa tahimik. Sana maging maligaya ka sa buhay may asawa. Maligaya sa mabait naman si Vincent. Di ba sabi ko sa iyo, boto na ako doon, nababaitan ako kanya. You said, baby, I wish you could see what I see. 'Cause lately I felt like you're all I ever need. And baby, there's nowhere else I'd rather be. So maybe you could take a chance on me. Oh.
Palakpakan po natin ang babaeng kakasal. With you, no, never have. I'm never gonna stop falling in love with you. Close the door, lay down upon the floor, in my candlelight, make love to me through the night, 'cause I have run away. I have run away. Yeah, I have run away, run away. I have run away with you, 'cause I'm falling in love with you. No, never have. I'm never gonna stop falling in love with you. With you, my love. With you. I would run away, yeah, yeah. I would run away, run away. I would run away with you, 'cause I'm falling in love. Ang tao. Bibigyan ko siya ng makasama at makatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang itatawag sa kaniya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko.
Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Brian at Celeste. Ito na tayo. Months pa lang po, matagal na. Sinabi na ito ni Celeste. Hindi pa ako maka-oo kasi malayo pa, pero ang bilis pala, no? Ang bilis ng araw. Narito na tayo sa pinaka-iintay ninyong araw kung saan magpapalitan na kayo ng pangako. Ito na yon. Sigurado na ba? Si Celeste po ay kaklase ko dati. No? Siyempre po hindi ko pwedeng hindian ang kanila pong pag-iisang dibdib. Kung manonood kayo ng balita, browse kayo sa internet, and you will read many literatures about love, madalas ang nakikita nating halimbawa ng pag-ibig ay yung pag-ibig na nakabase lang sa emosyon. No? Nararamdaman dapat yung pag-ibig. Yung pag-ibig dapat sumisilakbo sa damdamin. Yung pag-ibig dapat ay may spark. Yun na ang sinasabi ng maraming mga sources natin sa paligid. At kung titingnan pa ninyo, ang dami-daming mga pag-ibig ngayon, lalo tigit dito sa Pilipinas, naghihiwalay, di ba? Ang daming mga kwento ngayon ang nagpapalipat-lipat ng asawa. At pumapasok ito sa ating mentalidad. Akala natin ito ang kwento ng pag-ibig talaga. Pero huwag tayong malilito. The true story of love that is being given to us ay yung dapat nating sinusunod yung pag-ibig ni Kristo. Walang iba na dapat tayong tularan kung hindi yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig kasi na nakikita natin sa ating paligid, yun nga ang ginagawang basihan natin. It is based on emotions. No? But our emotions sometimes flicker. Nagbabago. It is changing. Pero hindi yun ang dapat nating pinagbabasihan kung hindi yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ni Kristo. At kaya nga ngayon kayong dalawa na nagdidesisyon na magmamahalan habang buhay. Ito ang babalikan ninyo sa haba ng inyong buhay. Alalahanin niyo yung pag-ibig ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon sa ating ebanghelyong binasa, tularan ninyo ang aking pag-ibig. So the love of God will be your model of love. The love of Jesus for us will be your blueprint of love. Ito yung magiging basihan, mapa, at kung paano ninyo iibigin ng isa't isa, lagi kayong babalik sa pag-ibig ng Panginoon. Ang tanong ay, anong klase bang pag-ibig ng Panginoon na napakaganda ninyong tularan? Maraming mukha ang pag-ibig ng Diyos. Pero ilan sa magandang tularan ninyong dalawa at kahanga-hangang pag-ibig ng Diyos na naniniwala ako na makapagdadala sa inyo sa dulo. Una, tingnan ninyo ang pag-ibig ng Diyos. It is very generous. Mapagbigay ang pag-ibig ng Diyos. Na kahit nga yung sarili niyang buhay, inialay niya para sa ating mga minamahal niya, kahit gaano ito kahirap, kahit na siya mismo mawawalan, ipinagkaloob ng Diyos. At ganun yung tunay na nagmamahal. Hindi nagdadamot. Hindi nagtitingin kung ano yung dapat ibalik. Kung hindi yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos, malaya at malaya niyang ipinagkaloob sa atin. Ganun din dapat kayong dalawa. Ang inyong pag-ibig sa isa't isa should be generous. Malaya ninyong ibigay ang lahat ng bagay sa inyo, magagawa, efforts, oras, ari-arian, at kung ano-ano pa.
na hindi naghihintay ng kapalit, na hindi nakabase sa kung ito ba ay may balik o hindi. Yung pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin, hindi yung kakarampot, hindi yung kakaunti, hindi yung tama lang, kung hindi sobra-sobra. The love of God for us is extra mile, higit-higit. Kung ito yung nararapat lamang ang ginawa ng Panginoon, mas higit doon sa nararapat lamang ang ipinagkakaloob. Kaya nga ngayon, kayo, Celeste at Brian, ang ibibigay dapat, hindi lang yung sapat, sobra-sobra. So kung ang inaasahan sa iyo, no, bilang mabuting asawa, kung maging mabuting ama, Brian, higit pa doon sa pagiging mabuting ama, no, ang iyong gawin. Gayon din ikaw, Celeste, kung inaasahan sa iyo maging mabuting asawa at maging mabuting ina, higit pa sana sa pagiging mabuting asawa at maging mabuting ina yung ibigay. Maging mabuting kaibigan din. Maging mabuting kakwentuhan din. Maging mabuting kasalo rin sa buhay. Higit-higit sana ang ipagkaloob ninyo sa isa't isa, katulad ng pag-ibig ni Kristo para sa ating lahat. Ikalawa, yung pag-ibig ni Kristo sa atin, it is continuous. Di natatapos. Simula ng likhain ng Diyos ang daigdig at hanggang sa wakas ng panahon, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Kahit na marami tayong mga pagkukulang at marami tayong mga kasalanan sa Diyos, ang Panginoon ay nananatiling umiibig. Nawa ang pag-ibig din ninyo sa isa't isa maging tuloy-tuloy at hindi nagbabago. Hindi pwedeng ang pangako nyo mamaya, opo, Father, pero pagkatapos na ng lahat, pag magulo na, nag-aaway na kayo, ayoko na po, sorry ko na ho sa mga magulang niya. It should be continuous, just like the love of God for us. Patuloy, sapagkat ang basihan ng Panginoon sa kanyang pag-ibig ay hindi lang naman yung magiging reaksyon natin o yung tugon natin sa kanyang ibinibigay na pag-ibig, kung hindi ang basihan niya yung kanyang pagmamahal para sa atin. May your basis for love for each other be just like the basis of God in His love for us. Yung kanyang puso. At huwag ninyong kalilimutan na yun. Sa haba ng magiging lalakbayin pa ninyo, maraming papasok na priority sa buhay ninyo. Marami kayong iintindihin, marami kayong aasikasuhin. No? Ang inyong mga magiging mga anak, ang inyong mga magiging kinabukasan, ang inyong tatahaking buhay. And the tendency is for you to be misguided on all of these priorities. Pero sa kabila ng inyong tatahakin pang landas, huwag sana ninyong makalimutan yung pag-ibig ninyo sa isa't isa. Lagi mo nga alalahanin, Brian, kapag ka nagkakagulo na, mahal mo pala si Celeste. Gayon din ikaw, Celeste, kapag ka masalimuot na ang lahat, alalahanin mo, una pala, mahal ko pala si Brian. So doon kayo lagi babalik sa inyong pag-ibig sa isa't isa. At sa huli, yung pag-ibig ng Diyos, na napakaganda ninyong maging basihan sa inyong pagmamahalan, ang pag-ibig ng Diyos walang kondisyon. Cliché as it may sound, but true love is unconditional. Pag sinabi nating walang kondisyon, walang iniintay na mangyari muna bago mahalin. No? Pag sinabi nating may kondisyon ng pag-ibig, mahal mo siya kasi maganda siya, mahal mo siya kasi gwapo siya, mahal mo siya kasi mabait siya sa'yo. Ang lahat ng bagay na ito, lumilipas. Paano pagka hindi na kayo parehong maganda at gwapo? Paano pagka nagkakainis na kayo, nagkakagalit na, paano pag magulo na ang lahat? No, ang dami-dami ng mga pumapasok doon sa inyong relasyon. Paano kapag tahimik na ang lahat? Mamahalin mo pa ba ang isa't isa? Mamahalin niyo pa ba ang iyong asawa? Unconditional love means still choosing to love that person even though that person is not lovable anymore. Kahit hindi ka mahal-mahal, kahit maraming mga kapintasan, kahit maraming mga pagkukulang, mamahalin mo pa rin. Bakit?
sapagkat ganito ang ginawa sa atin ng Diyos. We have so many flaws. We have so many sins. But the Lord is still loving us. Dahil hindi nga nakabase sa emosyon, sa damdamin yung kanyang pag-ibig. Bagkus ang Panginoon laging nagdidesisyon at pumipili. May you choose to love each other always, every day. May you choose to love each other throughout your life. Mahirap ito, pero hindi ito imposible. Hindi ibig sabihin mahirap, hindi na magagawa. Sa dinami-dami tsak ng inyong pinagdaanan para makarating sa araw na ito, na pagtagumpayan ninyo, ibig sabihin, mapagtatagumpayan din ninyo ang lahat sa inyong buhay. Ipinapakita lamang ng araw na ito na walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa pag-ibig. Sa lahat ng inyong mga napagtagumpayan, marami kayong mga kasama. Patunay dito ang maraming mga nagmamahal sa inyo na narito at dumadalo sa inyong pag-iisang dibdib. At ang panalangin namin, magtagumpay kayo sa lahat ng inyong hangarin, magtagumpay kayo sa buhay. At higit sa lahat, ang dapat nating alalahanin at isapuso, magtagumpay ang Diyos. Magtagumpay ang pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Diyos sa haba ng inyong buhay. Amen. Ngayon po'y isasagawa natin ang rito ng kasal. Inaanyayahan ko po ang mga abay na magsisindi ng kandila. Mga kapatid, aming kinagagalak na sa inyo iharap sina Brian Vincent at Celeste. Sa ating sambayan ay tanggapin niyo silang bukas palad bilang magkaisang dibdib mula ngayon hanggang wakas. Minamahal kong Brian Vincent at Celeste, sa binyag at kumpil nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo'y dumadalangin sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. Kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Brian Vincent at Celeste at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Inihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Celeste, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Brian Vincent na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Brian Vincent, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Celeste na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan, sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Padre. Minamahal kong Brian Vincent at Celeste, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Celeste, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at ikakatanging karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Brian Vincent, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kami, nag-iisang palad. Pagpagpiniin mo po
sa lahat ng oras. Ang pagsasamahan namin, dalisay at wagas. Sa puso't diwa, lagi sanang magkaisa. At naway maging matatag sa hirap at dusa. Sa ginhawa at kaligayahan ay magsamahan. Maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Minamahal kong Brian Vincent at Celeste, ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambayanang naririto, ang inyong mga ninang ay ninong at ninang ay nagpapatunay na kayo ay mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas palad namin kayong tinatanggap at nakakaasa kayo sa aming tangkilik at panalangin. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming maawain, basbasan mo at kukupin ang iyong mga lingkod na sina Brian Vincent at Celeste. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina Brian Vincent at Celeste. Pagindapatan mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Celeste, kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Brian Vincent, kailan may ay di kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sanla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Celeste, kailan may hindi kita pababayaan. Inalalaga ko sa iyo itong mga aras. Tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalingas sa kapakanan mo at ng ating mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mga minamahal na kapatid, sina Brian Vincent at Celeste ay ganap na pong kasal. Pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Mata
sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, pinagbabago. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Brian Vincent, you may now kiss the bride. Palakpakan po natin sina Mr. and Mrs. Brian Vincent at Celeste Sarmiento. Celeste, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God kasi Check. sa haba-haba ng prosesyon, yung pala, tayo din ang tinadhana at sa simbahan din ang tuloy. May papangako ko lamang ay mahalin ka araw-araw at igagalang kita, respeto at maging tapat na asawa. Vincent, 24 years ago, Jurassic, no? Nagkita tayo sa public high school sa Garay. Ang advisor pa natin noon ay si Ninang Bernadette. Naalala ko, uso pa noon yung slam book. Walang Facebook, walang social media. So through Irene, sabi ko kay Irene, magsulat ka doon para makuha yung general information mo. Okay. Dahil nag-transfer na ako ng school the following year. At that time, the only chance na makapagkita tayo was through summer breaks, mga reunion or swimming. Kasi doon lang, kaya palagi akong sumasama kay Irene kapag may lakad. Fast forward to 2011, nagsimula tayong magkausap at eventually nag-date. Kaya lang hindi nag-work dahil sa LDR at hindi pa mature. Naging on and off ang ating unofficial relationship. May mga panahon na hindi kita pinapansin. Maraming panahon. And I know na hindi siya madali because of the times that I broke your heart. Fast forward to 2023, bumisita ka muli sa bahay, and it was only that time that I realized that you are the person that is meant for me. I just need to open my eyes so you can enter in my heart. Masyado kang matyaga. Madaming beses na kitang nasaktan pero nanatili kang nandyan. And with that, maraming salamat sa iyo at kay God dahil He ordained these things to happen. Ayoko lang makinig sa Kanya in the beginning dahil matigas ang ulo ko. But now, I am ready and fully committed in this marriage, and I know that we'll make a good team. Now we are allowed to build our own team, and I'm excited to see what God has in store for us. I love you. I love you too. Yeah, the roses at your feet, a veil that couldn't hide those blue eyes. Your daddy walked you up to me, everybody stood as you passed by. Been dreaming of this moment, waiting on a day when I look at you and say